Panginoon, palayain mo kami sa aming mga masasamang gawa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 14 to 23, and I read it for you. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the one who had been mute spoke, and the crowds were amazed. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons." Others, to test him, kept demanding from him a sign from heaven. But he knew what they were thinking and said to them, "Every kingdom divided against itself becomes a desert, and house falls on house. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out the demons by Beelzebul. Now if I cast out the demons by Beelzebul, by whom do your exorcists cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you. When a strong man fully armed guards his castle, his property is safe. But when one stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away his armor in which he trusted and divides his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Sino ang prinsipe ng pagkakawatak-watak? Sino ang hari ng dibisyon? Walang iba kung hindi ang demonyo. Si Satanas, ang hari ng pagkakasira, ng pagkawasak at ng dibisyon. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, pinagbibintangan po ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa ngalan ni Beelzebul. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Ano-ano ang mga demonyo o mga masasamang espiritu, mga masasamang ugali, mga gawa, naging bisyo na natin, mga kasalanan natin, na kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon upang ang mga ito ay mapalayas. Ang unang hakbang nating gagawin ay kilalanin ang mga ito. Ano-ano ang mga nagpapahiwalay sa akin sa Panginoon? Ano-ano ang mga mitya kung bakit ako nagkakasala? Ano ang mga ito? Sa unang hakbang pa lamang, makikita mo na ito pala ang mga bagay na kailangan kong alisin sa aking buhay, palayasin sa aking buhay. Pangalawang hakbang, tanggapin mo. Tanggapin mo na kailangan mo ng bumangon at magbalik loob sa Panginoon. Kailangan mo ng pagbabago. Pangatlo, humingi ka ng grasya sa Panginoon. Sapagkat hindi po natin kaya na tayo lamang sa sarili nating lakas ang mag-aalis sa mga ito. Always remember na ang pagbabago po ay nanggagaling sa Panginoon. At kahuli-hulihan, tanggapin mo na may awa at may pagmamahal ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos at kakaawaan niya tayo, higit lalo sa mga anak niya na nagnanais magbalik loob sa Kanya at mamuhay na sa buhay kabanalan. Kaya huwag matakot, magbagong buhay na. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nais po naming magbagong buhay na. Alam po namin hindi namin ito maisa sa katuparan kung wala ang iyong grasya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel
I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.